dito sa abroad namin, minsan, kapwa Pilipino pa nagbabagsakan pababa. I mean, naghihilahan ka pababa. Dahil sa mga inggit, lalo na kung kasama mo sa bahay. Inggit yan. Kaya minsan, kung sino pa hindi mo kapwa, hindi mo kadugo, hindi mo kalahi, hindi mo kalahi dito sa abroad namin, siya pa yung tutulong sa'yo. Siya pa yung maaasahan mo. Bakit ko to nasasabi? Kasi meron akong kakilala dito sa abroad. Dito sa abroad namin, kaibigan ko siya. Para sila kaibigan ko. Pilipino din sila. Pero, magkasama sila sa isang amo, ha? Hindi sila magkasundo. Wala silang communication. Good communication. Communication ba? Communication. Char. Yes, communication. Wala silang good communication. Kasi, yung isa, hindi nakafocus sa trabaho. Yung isa naman, matagal na syempre sa trabaho. Iba kasi ang utak mo, focus sa trabaho, sa hindi focus. Na kahit, anong sabihin sa'yo ng amo mong salita, or ng kasama mo, pag ang utak mo wala sa trabaho, hindi yan papasok sa utak mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero, kapag focus ka sa trabaho, isang kindat lang ng amo mo, or ng kasama mo, isang tingin lang, alam mo na, ang gagawin mo. Kaya, masakit man isipin, masakit man tanggapin, pero yun ang katotohanan. Na dito sa abroad namin, kaming mga OFW, minsan, kung sino pa yung kalahi naming Pilipino, sila pa yung hihila sa'yo pababa. Sila pa yung babagsak sa'yo. Sila pa yung ilalagay ka sa sitwasyong pangit ba? Kaya minsan, kapag meron tayong kasamang Pilipino, kala mo, nakikita mo sa mga picture, sa mga vlog, sa mga post, okay sila, pero deep inside, sa likod ng camera, hindi sila okay. Kasi hindi nga sila magkasundo. Kaya, para sa mga katulad ko, dito, sa abroad namin, ingat, iba yung pag-iingat. 3 bilyong pagtitiwala sa sarili ang ibigay mo. At kung meron ka man dapat pagkatiwalaan, sarili mo yun at ang amo mo. Kung nakikita mo naman ang amo mo mabait, bakit hindi? Pero wala pa akong nakikitang amo dito sa abroad namin na ang katulong nila or ang cook nila or ang dada nila or ang kung ano pa man ang tawag sa kanila, kung anong ang in-applyan nilang trabaho. Wala pa akong nakikitang katulong na ipinahamak ng amo or ng OFW. Kahit ano pang trabaho mo dito sa abroad, wala pa akong nakikitang amo na ang kanilang worker ay ipinahamak. Kaya, wala kang ibang masasandalan dito sa abroad, kundi sarili mo lang, ang Diyos, 100%. Huwag mong wawalain ang Diyos sa iyong isip, sa iyong puso. Manalig ka sa Kanya. Lahat ng nangyayari sa'yo, ilapit mo sa Kanya, idasal mo. Dahil higit na makakatulong sa iyo ang Panginoon. Kung kulang ka sa pananalig sa Diyos, sobra kang tiwala sa sarili mo na akala mo, ang taas-taas na ng lipad mo. Kabahan ka. Baka mamaya, pagbagsak mo, hindi ka na nakaahon, napilay ka pa. Kaya, manatili tayong mapagkumbaba, kahit alam natin na sa tama tayo. Hayaan natin yung mga nangaapi sa atin, apihin tayo. Dahil ang Diyos marunong. Ang inaapi itinataas at ang nagmamarunong ibinababa. Yun lang. Bye-bye.